Magandang araw sa'yo. Heto na tayo, hawak na namin ang mga materyales na pinadala mo at didiretso na tayo sa tanong mo. Kasi simple lang pakinggan pero ang bigat, no? Yung pagkabuhay ba ng mga martyr? One-time event lang ba to? O may kasunod pa, may season 2 kumbaga. Oo. At para masagot yan, itong mga source na binigay mo, hindi biro eh. Seryosong-seryosong pagsusuri ito ng mga propesya sa Biblia. Daniel at Pahayag, particular. Tama. So ang misyong natin dito, hindi lang basta mag-layout ng timeline. Ang tanong mo kasi, base sa mga dokumentong ito, nagbubukas yan ng mas malalaking pinto. Tulad ng ano? Hustisya, free will, at yung mismong purpose ng creation. At malino na malino ang argumento ng mga source mo, iisang beses lang talaga itong mangyayari. At yung dahilan, yun yung mas malaki pa sa inaakala natin. Okay, game. Parang puzzle to na kailangan nating buuin. So, para makapagsimula, ilatag muna natin yung mga piyesa. Unahin natin, sino ba tong mga martyr na saksi? At ano itong unang pagkabuhay na parang exclusive lang para sa kanila? Magandang simula yan. Kasi ayon sa mga teksto mo, itong unang pagkabuhay, parang VIP event talaga siya. Hindi to para sa lahat. Partikular lang to para sa grupong tinatawag na martyr na saksi o sa Korean, Sunggyo-jinginin. Sila yung mga dumaan sa matinding pagsubok at piniling mamatay? Eksakto. Piniling mamatay kesa talikuran yung pananampalataya nila. Teka, wait lang. Medyo nalito ako doon. So, ibig sabihin, may iba't ibang klase pala ng pagkabuhay. Akala ko isa lang. Oo. At dito, nagiging crucial yung mga detalye. Base sa mga materyales mo, parang may tatlong klase. Tatlo? Okay, i-breakdown natin. Okay. Una, merong pangkalahatang pagkabuhay para sa lahat. Yan yung sa pinakadulo na, sa huling paghuhukom. Right. Pero bago yun, may dalawa pa. Yung isa, itong VIP event na unang pagkabuhay ng mga martir. Dito, tumatanggap sila ng perpektong katawan, Isang katawang espiritual. yung hindi na mamatay. Tama. Yongjok In Mom. Yan na yung final upgraded version, kumbaga. Okay, so yan yung isa. Ano naman yung pangatlo? Ang pangatlo, ito yung tinatawag na pagkabuhay para sa pagsubok ng pananampalataya. Dito, ang kaluluwa, binibigyan ng katawang kaluluwa, Honjok In Mom. Katawang kaluluwa. So parang beta version. Hindi pa siya yung final form. Sakto. Magandang analogy yan. Pansamantalang anyo lang siya. Pwede ka pa ring magkasala At mamatay ulit. at mamatay ulit. Hindi pa yan yung permanenteng estado. Kaya sobrang espesyal nung para sa mga martir kasi sila lang yung diretso sa final upgrade. Malinaw na. So may VIPs, may timeline. Okay, ayon sa mga source mo, may isang huling linggo ng mga taon na hinati sa dalawa. Oo, tig 3.5 years. Saan sa timeline na to nangyayari lahat ng to? Lahat ng aksyon nandun sa unang 3.5 years. Sa John Ban Ilire, ito yung panahon ng paghahari nung halimaw o beast. At sa panahong to, pipilitin niya lahat na sumamba sa kanya. Oo, at tanggapin yung marka. Dito na ngayon papasok yung mga martir na saksi. Sila yung mga tatanggi at buhay nila ang magiging kabayaran. Okay, so the stage is set. Ngayon, balik tayo sa pinakapazong. Bakit kailangang isang beses lang mangyari tong pagbabagong anyo na to? Anong logic doon? Okay, so ganito yung logic na nilalatag ng mga materyales mo. Parang domino effecto eh. Okay, Step 1. Sa loob ng unang 3.5 taon, tuloy-tuloy lang ang pagpatay sa mga santong ayaw sumamba sa halimaw. Step 2. Itutuloy lang yan hanggang sa mabuo ang isang tiyak na bilang. May kwota. quota. Teka, may quota. Parang may listahan sa langit na hinihintay lang mapuno? Parang ganun nga, may itinakdang bilang o Jonghasinsu. Hindi siya random. Interesting. So, anong mangyayari kapag na-hit na yung quota? Pag nahit na yung bilang na yon, tutunog yung ikapitong trompeta. Okay. At sa tunog na yon, ito ang step 3, mangyayari na ang unang pagkabuhay.
At sobrang absolute ng pagkasabi dito eh. Lahat ng martir? Lahat ng martir na saksi, kasama yung mga namatay na noong pa at yung mga buhay pa sa sandaling yon na tumanggi sa marka. Sabay-sabay silang babaguhin at kukunin pa itaas. Teka. Lahat, as in sa isang iglap, lahat ng tapat na tao sa buong mundo, mawawala. Walang matira kahit isa. Parang, wow! Ganun ka-absolute yung paglalarawan sa mga dokumentong to. At diyan nakasalalay yung buong argumento. Paanong dyan nakasalalay? Kasi pagkaalis nila, step 4 na to, saka palang ibubuhos sa mundo yung 7 salot. Ngayon isipin mo, kung lahat ng tumanggi sa marka ay kinuha na, sino na lang ang natira sa lupa? Yung mga tumanggap ng marka, yung mga sumamba sa halimaw, wala nang iba. Eksakto. At kung sila na lang ang natira, meron pa bang posibleng maging martir? Wala na. May kandidato pa ba para sa isang second batch? Wala na. Game over na para sa martyrdom. Ah, Ito yung logical na kandado ng argumento. Kaya imposible ayon sa mga source mo na magkaroon ng pangalawang bugso. Isang beses lang kasi pagkatapos, wala nang materyales para sa pangalawa. wow, okay. Gets ko na yung paano. Parang domino effect nga, kinuha lahat, so wala nang pwedeng maging martyr, kaya tapos ang usapan. Pero eto ang mas malaking tanong para sa akin. Bakit? Bakit kailangan ng ganito kadramatiko at kaabsoluto na event? Ano ang tunay na punto ng lahat ng ito? At dito na papasok tayo sa pinakapuso ng teolohiya na nasa mga materyales mo. Ang sagot, hindi lang ito tungkol sa pagliligtas. Kung hindi, Ito ay tungkol sa pagpapatunay. Ang buong kaganapang ito, yung pagpili ng mga martyr na mamatay, ito yung pinakahuling ebidensya sa isang cosmic na paglilitis. cosmic na paglilitis, anong ibig sabihin yan? Sino ang nililitis dito? Ang nasasakdal sa isang paraan ay ang karakter mismo ng Diyos. Wow. Kasi sa libu-libong taon, ang paratang laban sa kanya ay siya raw ay isang diktador. Nagpapataw ng mga batas na imposible namang sundin. Na hindi raw makatarungan yung mga utos niya. Tama. At ang sakripisyo ng mga martir, ayon sa source, ito yung nagsisilbing Exhibit A na nagpapabulaan sa lahat ng yon. Wow. Teka, i-process ko lang yan. So, ang sinasabi mo, hindi lang ito tungkol sa kaligtasan nila. Higit pa roon. Yung buhay at kamatayan nila may mas malaking layunin. Parang sinasabi nila, hey, aalisin na namin ang sarili naming buhay kaysa suwayin ng Diyos. Kaya huwag ninyong sabihing imposible ang kanyang mga utos. Ganun ba yun? Ganun na nga. Sa pagpili nilang mamatay, pinatunayan nila na kayang mahalin at sundin ng isang nilikha ang Diyos ng buong buo, kahit buhay pa ang kapalit. Dahil doon, yung karakter ng Diyos na pawalang sala, na vindicate. Pinapakita nito na yung mga batas niya hindi lang makatarungan, kundi posible talagang sundin ng may pagmamahal. At yan ang naglalagay ng tuldok sa usapin ng free will. Eksakto. Itinatatag nito ang mga utos ng Diyos bilang hindi na mapag-aalinlangang pamantayan para sa paghatol. Ah, ngayon nag-click na. Kaya pala pagkatapos nilang umakyat, boom! Ibubuhos na agad yung 7 salot. Oo, Kasi kompleto na ang ebidensya. Nailatag na sa korte yung pangwakas na patunay. Pinalalang ang desisyon, kaya pwede nang ipataw yung sentensya. Ang galing! Pero, may isang bagay na bumabagabag sa isip ko. Okay, napatunayan na ang batas. Tapos na ang paglilitis. Pero binabanggit sa mga source mo ang isang tinglibong taong kaharian o Chenyon Wangguk. Dito maghahari yung mga martyr. Ang nakakagulat, mayroong mga mamamayan doon na nag-aasawa, nagkakaroon ng mga anak. So ang tanong, kung lahat ng banal ay kinuha na, sino sila? Saan sila nanggaling? napakagandang tanong. At yun talaga yung logical puzzle, no? So, inilatag ng source mo ang dalawang posibleng pananaw. Yung una, na agad niyang sinabing hindi niya sinasang-ayon, ay sila raw yung mga santong nakaligtas sa ikalawang 3.5 taon. Pero teka, di ba sabi natin kanina? Oo. Sinisira nito yung naunang argumento na wala nang natirang santo. Magiging self-contradictory.
Right. So, ano yung ikalawang pananaw na mas tinatanggap ng source? Ang ikalawang pananaw, sila yung mga kaluluwang binuhay para sa pagsubok ng pananampalataya. Yung may katawang kaluluwa? Tama. Yung napag-usapan natin kanina. Ang classic example na binigay ay yung magnanakaw sa krus. Ah, okay. Nangako siya ng pananampalataya, pinangakuan ng paraiso, pero hindi nasubok yung pananampalataya niya sa gitna ng matinding pag-uusig. Hindi tulad ng mga martir. So, sila yung mga nanampalataya pero hindi sumalang sa final exam. Kumbaga, yung may pananampalataya pero hindi kinailangan patunayan hanggang kamatayan. Tama. At dahil meron silang katawang kaluluwa, yung beta version, kaya sila nakakapag-anak. Namumuhay sila sa isang perpektong mundo na walang sumpa. Na pinamumunuan ng mga martir at ni Kristo. Oo, at mamumuhay sila doon sa loob ng 1,000 taon ng kapayapaan at kasaganaan. Parang Garden of Eden 2.0. Pero may final exam pa rin ba para sa kanila sa dulo? Meron. Ayon sa teksto, sa pagtatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas sa huling pagkakataon Para tuksuhin sila. para tuksuhin sila. Yun ang kanilang ultimate test. Pagkatapos ng 1,000 sa isang perpektong mundo, kanino sila papanig? Sa Diyos o sa manunukso? Doon masusubok kung saan talaga nakaugat ang katapatan nila. Kung bubuoin natin lahat, napakalinaw na ng sagot sa tanong mo. Based sa teolohiya na inilahad sa mga source mo, yung pagbabagong anyo ng mga martyr, hindi lang siya basta event. Isa siyang natatangi, hindi na mauulit, at napakahalagang kaganapan na minsan lang talagang mangyayari. Oo, Siya yung climax na nagpapatunay sa katarungan ng Diyos at opisyal na nagsisimula ng huling yugto ng paghakol. at para ikonekta ito pabalik sa'yo sa original mong tanong, yung bigat ng lahat ng ito nakasalalay sa pagiging isahan nito. Yung pagiging one-time event? Oh, yun ang nagbibigay sa kanya ng legal na bigat. Isipin mo parang hatol sa korte na final and executory. Kung bubuksan mo ulit yung kaso para sa isang second batch, mawawala yung kapangyarihan at pagiging pinal nung unang hatol. Yung pagiging isahan nito ang nagpapatibay sa absolutong kahalagahan niya sa buong plano. Isang napakalinaw na argumento. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang pangwakas na kaisipan para sa'yo na direktang galing sa mga source na pinag-usapan natin. Natalakay natin na itong pagkabuhay na to ay mangyayari kapag nabuo na ang isang itinakdang bilang ng mga martir. Kaya heto ang isang bagay na maaari mong pag-isipan. Kung ang bilang ay itinakda na ng Diyos, ano ang ipinahiwatig nito tungkol sa misteryosong ugnayan sa pagitan ng kanyang itinakdang plano at ng malayang pagpili ng bawat tao na maging tapat hanggang kamatayan?